Bulacan, makikita ang mga bayan ng santo. Ito ang Obando. Ang simbahan ng Obando ay ipinatayo noong April 1754 sa pangunguna ng mga paring Fransiskano kabilang na si Father Manuel de Olivencia. Ang parokya ng San Pascual de Bailon o mas kilala natin bilang simbahan ng Obando ay isa sa pinakamatanda at pinakamakasaysayang simbahang Romano-Katoliko rito sa ating bansa na matatagpuan sa bayan ng Obando sa lalawigan ng Bulacan. Tuwing pagsapit ng buwan ng Mayo, itong ating simbahan ay nagsisilbing venue para sa 3 araw na Obando fertility rites na ginaganap taon-taon bilang parangal sa ating 3 patron saint na sina Saint Pascual Bailon, Saint Clare of Assisi at Our Lady of Salambao. Noong World War II, lubhang naapektuhan at talagang nawasak ang simbahan dahil sa sagupaan sa pagitan ng Hapones at Amerikano-Pilipino. Ito na may muling naitayo sa pamamagitan ng pagsisikap ni Reverend Father Marcos Ponzal pagkatapos ng 2 taon. Sa paglipas ng mga taon, kapansin-pansin talaga ang pagbabago sa mga estruktura ng simbahan mula sa labas, kasama yung mga kampanilya, hanggang sa loob ay pinakintab at pininturahan ng matitingkad na kulay na nagbibigay rito kumbaga ng modern na vibe kumpara sa dating itong itsura. Mapapansin din ang mga bintana, mga haligi, maski ang lapag ng simbahan ay napaka-detailed ng pagkakagawa. Ang mga santo na nasa simbahang ito ay hindi lamang parang mga estatwa. Sila ay sagisag at simbolo ng pananampalataya, pag-asa, likhang sining at pag-ibig ng mga deboto sa kanilang Panginoon. Sa bawat pagdiriwang, libo-libong tao ang dumadayo upang magbigay pugay at humiling ng tulong. Ang sayaw sa Obando ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang biyayang nagbibigay sa mga anak ng mga deboto ng pagkakataong ipahayag ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng sining at kultura. Isang Pascual ay isang Fransiskano na tika Frances na kinilala bilang patron ng bayan ng Obando. Unang patron sa bayan ng Obando, isang Pascual na pintakasi ng mga humihiling na magkaroon ng asawa. At ang pangalawa ay Saint Clare. Ito naman ay patron na itinilaga sa Obando na unang simbahan sa katangalan na tinatawag na Saint Clare. Si Saint Clare ay hinihiling sa kanya ang pagkakaroon ng anak sa mga sinapupunan na hindi nagkakaanak, ay dito ay humihiling upang sayaw sa Obando ng kanilang kahilingan magkaroon ng anak. Isalambaw naman ay nakuha sa ilog ng Malabon sa Tambubong na tinatawag na Malabon, ay doon naman siya nasalok sa pamamagitan ng si Diego na mangingisda, at doon ay isang himala na pagkakaroon ng kabuhayan na sa pamamagitan ng karagatan. Dahil sa pagkasalok sa kanya, yung magkapatid na Juana at Diego ay dinala sa Obando upang maging ikatlong patron ng bayan ng Obando. Ang istorya sa kanya, kapag siya dadalhin sa
Malabon, ang bangka ay ayaw humusad. Pero kung dadalhin sa Ubando, hindi na kailangan isagwan, kundi kusang dumadaloy ang bangka papuntang Ubando. At si St. Clair ay isang kilala sa No Limit Tangere na iniisulat ni Dr. Jose Rizal sa pamagiging ni Ibarra, Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara, at na naging anak ay si Maria Clara. Kaya ang Ubando ay tinawag na St. Clair of Assisi na kasintahan ni St. Francis of Assisi. Sa aking paglilibot sa simbahan, naabutan ko ang iilan sa mga taong nananatili at nagsisilbi rito. Kaya kinuha ko na ang tsansang iyon upang sila'y matanong patungkol sa simbahan. Naniniwala po ba kayo sa biyayang dala po ng simbahan kapag nanalangin po sa simbahan na yun? Oo, yun naman namin, siguro sila dito. Meron po kayong mga naging experience or na nanalangin po kayo tapos tinupad po ng simbahan yung hiling niyo po? Lahat tinutupad. Paano po kayo naniniwala na yung mga nagsisimba po dyan sa simbahan ng Obando ay pinagpapala po ng Panginoon? Papala kasi ho dyan. Kasi kung humingi yung anak, sasayaw. Yan na sa Ubando. Madami naman na naniwala dyan sa Ubando. Ako, lahat ng hinihiling ko sa tatlong patron, natutupad. Wala akong hiniling na hindi natupad. Lahat yon simula kay San Pascual, Santa Clara at Birhen ng Salambao ay natutupad ang lahat ng iyon. Wala akong hiniling na hindi naibigay sa akin. Pabuhay ko nga ba? Mga kadamo, Tapos kayo po malakas pa rin po. Ayun ba, pangingi asawa, anak. Hiningi niyo po yung asawa niyo sa simbahan po? Ngayon pala ako mangingi. Hindi pa po kayo nakakapag-asawa? Hindi pa. Hinihingi niyo po ngayon. Gusto Oo. niyo pa pong mag-asawa po? O syempre. Sumimba ako dito. Humingi ako trabaho. Ibigyan naman ako. Ayun. Nananiwala naman ako dito sa simbahan. Ano pong pwede pong sabihin niyo para mahikayat po yung mga manonood na pumunta po sila dito sa Obando? May kung gusto nila ibang magsayaw magsayaw o kaya umanuriyan ng manata. Kasi marami kasing idwalay ang mga ubanduan nyo Kung hindi kayo marunong manata, hindi kayo mapag-aanak, hindi kayo pag-aasawa. Kailangan pong lumapit po Oo. mismo para mabigyan po ng hinihiling. Kaya pumasok kayo sa simbahan, doon kayo mamanata. Noong mag-asawa pa lang ang aking mga magulang, minsan din nilang hiniling na mapiyayaan ng isang anak. At dahil doon, sila ay sumayaw sa sikat na Obando Fertility Rites at nagbunga ang kanilang mga panalangin. Ako ay isinilang. Ang simbahan ng Obando at mga santo nito ay hindi lamang mga gusaling pangrelihiyon, kundi mga likhang sining na nagpapahayag ng kahalagahan ng estetika, kultura at pananampalataya sa pamayanan. Ang arkitektura ng simbahan ay likha ng mga tao na may mataas na antas ng kasanayan at kahusayan. Ang bawat bahagi ng simbahan tulad ng mga detalyadong disenyo, stained glass windows at magagandang pwersa ng arkitektura ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa estetika at pagpapahayag ng sining sa pamamagitan ng arkitektura. Ang mga santo na matatagpuan sa simbahan ay mga likha ng mga eskultor na may husay at pagmamahal sa kanilang sining. Ang bawat estatwa ay nagpapahayag ng kwento at mensahe sa pamamagitan ng paglililok ng mga detalyadong imahe, nagbibigay buhay sa mga sagisag ng pananampalataya at kultura ng komunidad. Ang mga pagdiriwang at ritual na nauugnay sa simbahan ng Obando, tulad ng Obando Fertility Rites, ay nagpapakita ng kahalagahan ng sining sa pagpapahayag ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Sa pamamagitan ng mga ritual na ito, ang sining ay nagsisilbing bahagi ng pang-araw-araw na buhay at identidad ng mga tao sa Obando na nagpapalalim sa kanilang ugnayan sa kanilang pananampalataya at kultura. Sa ganitong paraan na ituturing, nasining ang simbahan ng Obando at mga santo nito dahil sa kanilang mga elementong estetiko, pagpapahalaga sa kultura,
at papel sa pagpapahayag ng pananampalataya at pagkakaisa sa komunidad.